Dalawang bagong reklamo ng impeachment ang ibinagsak laban kay VP Sara. Una na dyan ang reklamo mula sa grupong Makabayan na muling nagbigay diin sa anilay betrayal of public trust ni Duterte. Lalong-lalo na ang paggasta ng 612.5 million pesos na confidential funds ng OVP at Department of Education. Dagdag pa riyan ang anilay gross disregard of principle of transparency. Ang public official ay talagang kino-consider with utmost, dapat may utmost trust ang mga tao. Nakita naman natin yung wala talagang transparency and accountability. This is a tantamount to malversation of misappropriation or misuse of public funds. Hindi siya sumasagot doon sa mga tanong sa lahat ng committee, kahit na yung sa mga budget hearings. So nag-asal pusit ang Vice President kaugnay dito. Yung asal din po ni VP Sara Duterte, itong 2025 budget deliberations for the 2026 budget. Kung matatandaan natin, may halos boycott ng nangyayaring budget hearings. Ito po ay taliwas doon sa dapat na functions ng public official kapag sinasalang po ang budget niya sa deliberations ng Kamara. Pero ano ang bago sa kanilang impeachment complaint ngayong 2026? Ayon sa grupo, idinagdag daw nila dito ang mahalagang testimonya ni Ramil Madriaga na nagpakilalang dating bagman ng bise. Siya ang nagbunyag na sponsored umano ng drug dealers at pogos ang electoral campaign ni VP Sara noong 2022. Tumanggap siya ng cash mula dun sa mga security officers ni Vice President Sara Duterte. Tumutugma yung timeline niya doon sa mga narinig na natin na testimonya ng mga special disbursing officers kaugnay ng pag-withdraw ng pera at pagbibigay nito sa mga security officers. Kasunod niyan, naghain na rin ng isa pang impeachment complaint ang ilan pang civil society groups. Inendorso ito ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya at mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima. It's about time na panagutin na si VP Sara. Yung pag-dismiss ng impeachment complaint o yung pag-declare as unconstitutional nung impeachment process ay on technicality lang, on procedural grounds. Wala pa tayo sa substantive. And that's why this new petition is just really a reiteration of the substantive grounds of the previous complaint. Maliban sa maling paggamit ng pondo, naging bahagi rin ng pangalawang reklamo ang umano'y pagkakasangkot ni VP Sara sa extrajudicial killing sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, hindi na raw ikinagulat ng kampo ng bise ang mga panibagong impeachment complaint. Giit nila, tulad daw ng sabi ng Supreme Court, nakabase dapat ang isang impeachment sa ebidensya at hindi sa mga alegasyon o propaganda. Handa rin daw silang harapin ang mga alegasyon ng patas at naaayon sa saligang batas.